Kasi iba-iba yung sinasabi na pondo ngayon ng PhilHealth. Sabi ni Senator Grace po, nasa 600 billion. Kanina binabanggit, may naulinigan na 700 billion. Kinorek na nasa 436 billion na. Magkano na ba talaga ang pera ng PhilHealth as we speak? Well, yun pong ating total assets is around 600 billion. Less the liabilities, yung ating mga pagkakautang, meron po tayong around 400 plus billion na yun po yung ating total investable funds. Kasama po dyan ang reserve fund at yung tinatawag na parang sinasabi nila na surplus or Senator Ping, maraming salamat for joining us this Senator morning. Ping. Maraming salamat. Kasama na po natin sa... Good morning din sa lahat ng ating taga-subaybay. Okay, Dr. Ish, ma'am, ano muna point of clarification? Kasi iba-iba yung sinasabi na pondo ngayon ng PhilHealth. Sabi ni Senator Grace po, nasa 600 billion. Kanina binabanggit, may naulinigan na 700 billion. Kinorek na nasa 436 billion na. Magkano na ba talaga ang pera ng PhilHealth as we speak? Well, yun pong ating total assets is around 600 billion. Less the liabilities, yung ating mga pagkakautang, meron po tayong around 400 plus billion na yun po yung ating total investable funds. Kasama po dyan ang reserve fund at yung tinatawag na parang sinasabi nila na surplus or excess fund. So doon po, ang reserve fund po natin so far is around 200 plus billion and yun pong sinasabi na surplus is around 150 billion. So, in effect, 350 plus billion yung total reserve fund po ninyo? Para po yun pong ating total reserve funds is around 83 billion. Tapos po yung ating excess fund on that is 150 billion. So yun pong ating reserve plus surplus is around 400 plus billion. Okay, 400 plus billion. So, 283 plus 150, that's 433. That's 423. Yes. Okay. Oo, Dr. Ish, ang Pangulong Marcos nagsabi na sang-ayon siya. Well, I don't know, pending final decision niya because nga nagkaroon ng anunsyo na hindi matutuloy Delay. yung December 20 signing ng ating national budget. I don't know if he's going to change his mind. But he already said offhand na itong zero subsidy, hindi kayo binigyan ng pondo para sa susunod ng taon, sa 2025 national budget, zero ang subsidy ng PhilHealth. So ang kanina pinag-uusapan namin ni Patty, Dr. Ish, considering nga na Congress is thinking of bringing down yung premium contribution from 5% to 3.5% kasi nakalagay din yun, di ba? Pag sobra-sobra ang pera ng PhilHealth, maaring ibaba yung premium contribution ng mga miyembro. So pag yun ay natuloy, binaba from 5% to say, sabihin natin 3.5%, 3%. Tapos eto pa, panay, araw na linggo-linggo, meron tayong naulinigan po na dagdag sa mga benefits, care packages po ng PhilHealth. So sa kasulukuyang pondo na sinasabi niyo pong ganito, we are worried about the actuarial life of PhilHealth. Dahil wala pa kayo, kung matutuloy nga na hindi pa kayo bibigyan ng subsidiya ng pamahalaan. Yan po ba napakwenta na ang actuarial life ng pondo ng PhilHealth, Dr. Ish? Well, unang-una po ay nasa batas rin naman po na kung halimbawa tayo ay may excess sa reserve funds, ay dalawa yung pwedeng gawin dito. Yun po yung pagpapalawak or pagpapaganda ng benepisyo at or yun pong pagre-reduce ng premium contribution. Ngayon, nababanggit po at nasasabi nga po na tayo ay merong excess fund from the reserves. So kaya po tayo ay patuloy and aggressively expanding all our benefits. No? So yun din sana ang gusto nating mangyari, patuloy ang pagpapalawak natin ng ating mga benepisyo para po sa ating mga miyembro. Pero meron din pong usapin nga na kung maaari ay
ma-reduce o yung ating premium contribution. So sa ngayon po ay sapat naman ang ating pera to sustain our operations, one, in making sure that we have money to provide for the current benefits, and we still have the money to improve and enhance on our benefits. Ngayon, kung talaga pong patuloy itong mangyayari at maaprubahan yung amyenda on the premium contributions, of course, we need to go back to our table to make some pencil pushings and see on our actuarials kung paano po natin kakayanin. But doon po sa mga hearing ng Senate and Congress, tayo naman po ay nag-agree doon sa pagpapababa ng premium contributions at yun naman po ay nakonsidera na ng ating actuarial sector sa pag-aaral po nila. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.